ito pa yung tingnan nyo, yung ugali ng mga Duterte na-adapt ng kanilang mga taga-suporta. Ito, biruin nyo ha, saglit na magpakumbaba yung mga DD-shit at isang tabi muna yung politika at manawagan na tulungan sila ng presidente. Aba, pinagbabantaan pa ang presidente na wag daw pupunta ng Mindanao. So ngayon sabi po dito, basahin po natin yung quote and quote ha, nasaan na ba si BBM Bangag? Ang bagal kumilos sa mga nililindol, pag maleta ang bilis. Kahit hating gabi, magpapadeliver tapos pag may sakuna, mabagal daw. Kita nyo naman kanina mga kababayan at noong mga nakaraang araw, napakabilis ng kilos ng gabinete ni PBBM. So ngayon, ito, pakinggan nyo. Marcos, huwag kang pupunta ng Mindanao. Yun ang sabi ng isang vlogger na ito. Panoorin nyo. Dahil pagkatapos mong ipakulong ang bayanay namin si Tatay Digong, magpapakita ka dito sa amin, putang ina ka. Na alam naman niya, lahat ng tao sa Mindanao galit sa kanya. Kung mo Marcos, payo ko lang sa'yo. Huwag na huwag kang magpapakita sa Mindanao na mag-isa na wala kang bodyguards dahil buong tao sa Mindanao galit na galit sa'yo dahil sa kabalbalan na pinagagawa ninyo ngayon sa gobyerno. At dahil sa... Iyan ang mga utak ng mga DD-shit na na-adapt galing po sa mga Duterte. Yung pagiging utak kriminal at higit sa lahat mga kababayan, mga magagaling magbanta. Tapos pag pinatulan naman, kala mo yung mga biktima. Di ba mga kababayan? Kita nyo, nasa isang malaking problema tayo na kung saan yung mga kababayang Pilipino po natin, especially dyan sa Mindanao, ay nakaranas po ng lindol. At kailangan nila ng tulong ng ating pamahalaan. Tapos makakakita kayo ng isang DD-shit na mas inuuna yung politika kaysa po unahin yung kapakanan ng kanilang mga kalugar. Biruin nyo ha, ano bang utak meron tong mga to? Pag hindi pumunta ang presidente, sasabihin hindi kumikilo si PBBM. Hindi sila kinakapa. At hindi sila pinagpapakitaan ng pagmamalasakit. Pag pumunta naman ang presidente, pupunta pa lang, pagbabantaan na, tatakutin na, at kung ano-ano mga sasabihin na hindi magaganda, laban po kay presidente. Saan kaya lulugar ang presidente sa utak ng mga taga-suporta ni Duterte na mukhang walang laman? Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. Pagpapakulong mo sa bayani naming si Tatay Digong. Kaya pakiusap Bongbong Marcos, kung maaari, mag-utos ka na lang ng tao para maghatid ng tulong dito sa Mindanao. Dahil kung ikaw ang pupunta dito, talagang mapapahiya ka lang. Dahil ang mga tao dito sa Mindanao wala ng respeto sa'yo. At paalala ko lang, karapatan ng mga taga Mindanao na makatanggap ng ayuda dahil pera nila yan. Dapat itulong mo doon sa mga... Oy, gusto mo pala ng ayuda tapos ang yabang-yabang mo. Gusto pala ng ayuda pero ang yabang-yabang. Na biktima ng lindol, huwag ninyong nakawin yan. Parang awa mo na Bongbong Marcos. Kailangan ng tulong ang taga Mindanao. Hindi ibig sabihin na kailangan namin ng tulong dito sa Mindanao. Karapatan namin ng Kita nyo ha, minumura si presidente kanina. Huwag daw pupunta ng Mindanao, mag-utos na lang daw. Pero ngayon, nagmamakaawa kay PBBM dahil kailangan daw nila ng tulong dyan po sa Mindanao. Alam nyo, minsan yung utak talaga ng mga DD-shit, yung mga taga-suporta ni Digong, alam mo, hindi mo alam kung saan papunta. Di ba mga kababayan? Ito nga kasi yung pangit kapag pangit yung sinusundan mo at sinusuportahan mong politiko. Nagiging katulad ng utak mo, yung utak ng politikong sinusuportahan mo. At ganito yung nangyayari dito po sa mga DD-shit na ito. Biruin nyo ha, kanina minumura at wag daw pupunta ng Mindanao si PBBM. Kumaari daw mag-utos na lang daw. Pero ngayon nagmamakaawa dahil kailangan daw nila ng ayuda sa Mindanao. mingi ng ayuda dito dahil pera namin yung pinapasahod sa inyo at pera din namin yung... Pero wag na wag kang magpapakita dito sa Mindanao dahil talagang mapapahiya ka lang at ang masakla, baka mapahiya ka lang ng husto. Dahil alam mong Bongbong Marcos, lahat ng tao dito kahit saan ka magpunta sa Mindanao, galit na galit sa'yo. Yan ang totoo. Kaya wag kang maniwala sa mga vloggers mo, mga ulol, sa mga supporters mo, mga tanga na nagkukunwari lang naman. Kaya Bongbong Marcos, pakiusap. Mag-utos ka na lang ng tao, wag na ikaw yung pumunta dito. Ano ka, ikaw ba ang presidente? Ikaw ba presidenteng bobo ka? Di ba? Biruin nyo mga kababayan, minumuro si PBBM kanina, ngayon nakikiusap, nabigyan sila ng tulong.
Anong utak meron yan? dito dahil ayaw namin makita ang pagmumuka mo. Mas lalo lang kaming magagalit kapag pumunta ka dito. Tulong, normal lang yan ang tulong dahil karapatan namin makatanggap ng ayuda. Pero hindi normal ang pumunta ka dito. Ah, Pakita ka sa amin dahil pagkatapos mong ipakulong ang bayanay namin si Tatay Digong, magpapakita ka dito sa amin, putang ina ka. Yan, nagmura pa yan, di ba? Nakita nyo naman, nagmura pa. Alam mo, ito yung taong na hindi niya matanggap sa sarili niya na kailangan nila ng tulong sa Mindanao. tama! No? Kailangan niya ng tulong sa Mindanao. Kailangan ng mga tao ng tulong sa Mindanao. Pero ayaw niyang papuntahin. At saka tandaan nyo mga kababayan, tayo mahal natin ang mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Mindanao. Dahil kahit pa sabihin ng iba na Muslim, yung mga kababayang Pilipino po natin dyan, yan ay mga Pilipino pa rin na dapat po nating irespeto at mahalin. At ngayon, kailangan nila ang tulong po natin. Ano po, na mga taga Luzon. So ngayon mga kababayan, sa akin kasi, in my personal opinion, hindi naman kasi po problema ito ng kahit na sino mga kababayan. Ang may problema lang dito, yung mga didisit na hindi matanggap na si PBBM ang presidente at kailangan nila ng tulong ng gobyerno at ng presidente. Alam nyo kung tutusin pag pumunta kayo dyan sa Mindanao, mababait yung mga tao dyan. Hindi ko nga alam kung bakit yung iba ipinagmamalaki na taga Mindanao kami, pumunta kayo sa amin, puputulan namin kayo ng ulo, hindi naman nakikipag-away. Yung kanilang mga pinagmamalakihan. Di po ba? Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, ang totoong matatapang, tahimik lamang po yan. Kahit pagbantaan mo, tahimik lang yan. Hindi ka niyan papatulan gamit ang ingay ng bibig. Tahimik lang yan mga kababayan. Pero pag yan napuno, matakot ka na. Pag yan ay hindi kumikibo. Dahil may gagawin yan na hindi maganda sa'yo. Yun ang totoong matapang. Kaya nga sa totoo lang, yung mga kababayan Pilipino po natin, wag nating gamitin yung napakagandang lugar ng Mindanao para lamang po ipanakot sa mga kababayang Pilipino po natin dito sa Luzon. Dahil yung mga taga Luzon, hindi naman kami nakikipag-away sa mga kababayan po nating Muslim. Kahit pa magkaiba yung pananaw natin, hindi naman nakikipag-away ang mga taga Luzon sa mga kababayan nating Muslim. Hindi naman nakikipag-away ang mga Tagalog sa mga kababayan nating Muslim. Kaya nga nakakapagtaka sa mga ito, bakit masyadong galit na galit sila sa presidente, hindi naman sila inaano ng presidente. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. Ang presidente ng Pilipinas sa Mindanao. Diba? Nagbabanta pa siya. Malamang-lamang bantayan, di ba? Dapat dito sa tao na to pinahuhuli na. Tama! O NBI, hulihin nyo na to. Para matapos na yung mga vlog nito na puro kalokohan lang. Panoorin nyo ang lahat ng vlog nito. Para makita nyo kung gaano kabastos ang ginagawa nito sa presidente ng Pilipinas. Lahat ng mga vlog nito ay puro patama sa presidente ng Pilipinas kahit wala namang ginagawa sa kanya ang presidente. Ito ay isang DDS. Ipahuli nyo na yan at nang masampulan. Ba? Puro paninira sa gobyerno ginagawa niyan. Hindi ba pwedeng bigyan ng kaso yan? Bigyan nyo na ng kaso para matapos na yung kalokohan itong taon to. Tama! Isipin mo, presidente ng Pilipinas, minumura. Di ba? Hindi na freedom of expression yan. Hindi na freedom of speech yan. Tama! Yan isa ng panunuya at isang kagaguhan na ginagawa ng isang tao sa mataas na inihalal ng mga mamamayan ng Pilipinas. O, alamin nyo na kung ano ang dapat nyong ikaso sa tao na yan. Kung yan ay for content lang, kailangan malaman niya na mali yung kanyang ginagawa. Yun lang. O, ayan o. Diba mga kababayan? Kasi sa totoo lang, ang presidente hanggat kaya niyang tulungan lahat ng mga kababayan Pilipino po natin, tutulungan niya. Kaso nga lang ang problema, hindi ko alam kung saan lulugar ang presidente doon sa mga didisit na makikitid mag-isip. Ginagamit pa yung mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Mindanao para wag lang matulungan ng gobyerno ni PBBM para magamit nila na panira kay PBBM kung sakaling hindi kapain ng presidente ang Mindanao. Pero tandaan po natin mahal na mahal ni presidente yung yung mga kababayang Pilipino po natin diyan po mga kababayan sa Mindanao. Kaya nga kung makikita nyo kanina, personal na nagpunta ang presidente at chine-check
kung ano nga ba yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin dyan.